Tigreal, dun pa lang, ha? Tigreal? Yeah. On 2 picks, parang tingnan natin kung talagang somehow overwhelmed with that idea. Yeah, and I feel like overwhelmed with the Onyx kasi again, AP Bren, they got all 5 of heroes that they wanted. Oh, at yung 5 heroes na yon ay talagang isa sa mga sabihin na nating specialty ng AP Bren din. Talagang komportable silang gamitin ang mga hero na to. And this time around, of course, parehas sa Purple magsa-start ang parehas na jungler for both teams. And mukhang hindi sila magkikita sa Lethal Wanderer. Oh, alam din ni Kiboy na kapag gantong Tigreal, dapat ganon din yung mag-rotation. So sinalubong niya na agad. Oh. Sabi niya, gamit ko yung kanina eh. Sa RG, tsaka sa RG eh. Oh, Alam sa mo, RG. Ganyan na ganyan. Ayun, Ganyan na ganyan eh. Di pa masayo, di pa niya lahat na rin. Paparetry niya yan. Paparetry niya Ay, yan. kumapal na, kumapal. Kumapal na, Ogwen. Oh, na-retry na. Nag-retry, libre Lethal Wanderer. Oh, so mabilis lang din. Nasasalubungin ni Few. Ang kanyang kakampi na si Ogwen. Oh no. Sabi niya, okay na Ogwen, nagampanan mo na ang kailangan mong trabaho. Pero sabi ni Boy, kailangan niya ng bawi. Kaya first blood para dito sa Onyx Esports. Ite-trade naman ata ng Martis with the jungle creeps na kukunin ni Kyle TZ doon sa kabila. Pero nakalamang with the first blood ang Onyx Indonesia. Looking at the boots, mukhang maagang tier 2 ang kukunin ng mga Onyx players dito. Yeah. And very crucial din yung pinakitang info actually ni Ogwen kanina, no, na nung humarap siya dito kay Kyrie. Okay, si Kyle TZ, kanilang sasalubungin dito. Sabi ni Kyle TZ, teka lang, mainit na ngayon yung Onyx. Kailangan maging maingat din tayo. Hindi pwedeng biglaan yung mga mabibilis na ginawa natin kanina. Oo. Going back lang doon sa, sa yung kay Ogwen, nagpakita rin kasi na skill kagad. Siyempre, level 1 ka pa lang naman, isa lang access mo sa skill. Oo. And yung cooldown din, medyo kabisado ni Kyrie. Lalo, siguro, ilang beses na invade ito sa buhay niya. That's true. So, kabisado niya yung buhay ng jungle plus Tigreal matchup. And nandun yung punish mula sa Onyx kasi isang flicker lang naman yung hawak ni Ogwen. Wala pa siyang mobility spell at that time. And nandun yung capability ng Onyx to really distinguish kung killable ba yung targets or hindi. And by the way, gusto ko lang i-highlight, Super Marco still Master Assassin on the Bruno. Wow. One of the highest damage builds, Noki Boy. Waiting for the level 4, pero si Boots ay pumasok na sa likod. At mukhang ang Onyx ang aatake. Kyle TZ low HP. Kamunti ka na, kaya mapilitan na umalis. Dahil naman dyan, makukuha ng Onyx Esports yung Retribution dun sa may turtle. Napakagandang zone out para sa kanila. At AP Bren aalis dahil grabe yung zone na ginawa sa kanila ng kalaban nila. First blood at first turtle sa kamay ng Onyx Indonesia mapupunta. Ang ganda ng ginawa ng Onyx early game focus talaga yung kailangan mong gawin versus Martis kasi usually yung Martis kapag malaki yung buhay niya sa turtle talaga lalaban yan. Ginawa ng Onyx dito is nag-turn sila. Instead of actually contesting for the turtle, bawasan mo muna yung buhay ng Martis specifically with the Joy and the Terizla. Although you might say no, na parang okay lang naman kay Martis, lapitan siya ng dalawang heroes yun. Ang problema kasi yung Lahat- attention niya nasa turtle eh. Oo nga. Tsaka nilahat sa kanina. O si Kuya Sans, Ayan. nakakuha ng ayan na, nakakita na tayo ng 3 ikot. Nag-iinit na nga ang Onyx Indonesia. Nararamdaman na natin yung mga kills na napupunta sa lane. At pati si Super Marco ay nape-pressure na, pero si Kiboy yata ay delikado. Nagkakasalubungan dito ang 2 K. Kyle TZ at Kiboy. Parehas na letter Y. Nagtatapos ang kanilang pangalan. Pero why naman ganon, Kiboy? Kung nag-ano agad. Kaya nga eh. Ang ganda ng laro ni Kiboy ngayon, hindi natin pwedeng bayasan lang ng basta-basta kasi 101, 100% KP para 1K. kay Kiboy. At siya din, yung nag-flicker para ma-secure yung first blood para sa Onyx Esports. In fairness din sa Ruby pick ng Onyx, no? Again, this is very good for them kasi yung Tigreal hindi ganun ka-comfortable lumapit versus the Ruby kasi pwede rin siyang setan. And again, nandun yung punish capability ng Onyx na kapag tinulungan naman ng AP Bren, yung Tigreal, pwede rin mag-set si Kiboy sa may likuran. And sa early game, dahil hindi pa naman nagra-ramp up yung momentum dito ng AP Bren, they are gonna be able to do this, especially in the mid lane, yung Valentina. As long as abot ni Kiboy yung Valentina ni Few, there's always gonna be an attempt against the mid laner of AP Bren. And yung AP Bren, this time around, talagang medyo nahihirapan si Few with the damage na nanggagaling kay Sans. And apart from that, no, mukhang ang Ruby ult ang kanyang nagiging choice as of the early game. Isa ba yun sa mga maganda talaga na pwedeng kunin bilang Valentina? Well, definitely kasi parang kulang sila ngayon dun sa crowd control kasi na zone out nga dito. Si Boots, by the way, wait lang. Napaganda setup lane, nagkapapuyuan. Ay! Don't run Wolfkin daw sa may flicker up dito sa Terizla. Ay! Wala na siyang buhay. Saktong decimate. At mukhang dediretso pa nga. Uy, pero si Kyrie na doon sa may sa may buff ni Kyle TZ. So nakawan lang muna. At mukhang aabot naman this time around ang Onyx doon sa may pagong. Kiboy is here. Oh, Mukhang no. siya magiging target. Ginamit na Flicker ng out. flicker. Kaya alis lang muna sila. Habang iba yata ang gustong gawin ng Onyx for display. I mean, nandun yung attempt ni Kyrie na mag-macro play sana, kaso
hindi rin sapat dahil naka-cover din naman yung AP Bren. Even though nakuha niya yung resource away from Kyle TZ, it's still gonna give AP Bren the advantage kasi all across the map yung XP and yung buff na binibigay dito ng Turtle. By the way, very big question mark lang, Corrosion Sight, first item on CW. And this is something na nakikita din natin kay Super Marco. Kumbaga parang ito rin yung nagtaka tayo na ito yung inuuna ngayon ng mga top Claude players natin in M5. Pero mukhang tuloy-tuloy lang ang aksyon. Ogwen goes in. Napakaganda setup play pero may bawi yata dito kay Boy. Hindi na makakatakas pa yata. Ay hindi! Na-decimate na! Na-stapler na ni Kyle TZ. Tapos si Boots. May pilitan na naman gumamit ng penalty zone pero habang nangyayari yun si Chewe mukhang kukuha ng Torres sa may bottom lane. Ogwen, do it on seal. Grabe yung attempt. Grabe yung attempt. Kung hindi agad nag-back with the BMI, that could have been a perfect flanking angle. Pero mukhang aagaw din ng purple buff. Sands going in for the burst, pero mukhang makukuha rin naman ni Kyle TZ ang purple buff na nanggagaling sa Onyx Esports. Tradean lang all around the map. Mahirap yata yun sa Joy Wala siyang purple buff. Oo, tapos matatimingan pa dito ng AP Bren yung buff this time around ni Kyle TZ. Yan ang mahirap dito sa ginagawa ng Onyx is, yes, nakakakuha ng farm CW, may pressure on the bottom lane, pero walang mapuntahan yung Joy. Especially that the mid lane is being controlled by AP Bren. You don't want to be fighting into that. Lalo nga existing yung Tigreal na answer. Yung Pakito rin hindi niya kaya So medyo problematic for Kyrie. Saan ka pupunta as the jungler of Onyx? Yes, tempo is on your side. Pero dahil nga, hindi rin naman natutulungan si Kiboy. Ngayon, si Kiboy, sineseta na nga mag-isa ni Ogwen. So ang ganda ng attempt ng AP Bren. Nandun yung ideology nila. Kahit sino na magpakita sa mid lane kasi yung Joy hindi naman tumutulong. That's true. At nakikita natin, so far parang medyo bumagal ang andar ng laro. Maliliit na kills lamang ang ating napapanood pero may malaking tsansa na magbabago yan dahil 10 segundo na lang ay lalabas na rin ang ating third and last turtle of the game. Kyle TZ having one of the better games in this, actually better time in this game. 2-0 na pala ang TZ Air. Oo, kanina napuntahan din para naman din siya ng mga players dito. Look at Flap TZ. Suntok! Para sa suntok! Pero check lang muna. Sabi nga, kailangan kitang maalisin Chewe kasi meron tayong objective na season gosh. dito ng mga players. Si Owen halos wala na buhay doon pero ito nandito na Marco! namin ng kampe. Pero pag-terrify si Boom. Sakto! Makukuha mo ng decimate. Pero retribution, mapupunta pa rin kay Kyle TZ. At isama mo pa si Kiboy. Hindi na nakauwi pa. Bottom lane si Kyrie. Kailangan lang muna dumepensa. And it's blood all over the map. Kyrie, Goal! sa kapupunta. Masyado ko na pogi boy. Isang bola lang sa mukha. Napakaganda! Super Marcot sa top lane! CW! Flap CW! TZ laban kay Chewe! Ito CW! naman yung tuktok na mga sinasabi natin pero hindi magiging sapat! Chewe makakakuha ng kill! Iyon ang isa sa mga maaksyon na sequence na mapapanood natin sa buong mapa na to. Kanina, around 3 minutes ago, sinabi ko tahimik yung laro. Yeah. Biglang Eto na. nagbago ang lahat sa turtle na yon. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung Martis ni Kyle TZ. Oh, speaking of the Martis, Kyle TZ, very, very low here. Oh, pero napakakunat penalty zone, kinasan na ni Boots. Nakakabalita na dito mga players pero nandito na rin naman Oh! sila. Ginamit na dito pero shutdown yes. Pero napatay lang din naman dito si Chewe. Anong mas naging magandang trade? Tapos kay Kiboy pa napunta yung kill. Yun yung pinakamasama para sa Onyx. Yung kill mapupunta, yung shutdown kill. Kay Kiboy napunta. Yung gold lane ka, gusto mong kunin yung kill, ikaw pa yung namatay. Oh, my, this is really good from AP Bren. This is perfect itemization as well from Kyle TZ. Hindi naging greedy yung kanyang Martis. Most people would think na dapat ira-rush lagi yung Fury Hammer. No, in this game, importante na mag-survive siya sa early game ng Onyx. Rushing the Radiant Armor. Tapos ngayon, kompleto na rin yung Blade Armor, mitigating a lot of the damage output na nanggagaling sa Onyx. Kaya yung kaninang team fight, ang kunat ni Kyle TZ, ginamit lahat, binuhos lahat. And yung pati yung Mystic Dash, pero nabuhay siya half HP pa. At nakasaksak pa nga ng isa sa dulo. AP Bren finally getting the lead around 1,000. But still, this is anybody's game, no? Real talk lang, kaya pa rin bumawi ng Onyx dito. Oh, kasi yung hero din dito ni ni Kyrie. Pwedeng biglang dumaan tapos retribution. Dumating na tayo sa point na yung mga long games. Makagalingan na lang Lumetri eh. Yeah, pero that's a big if kasi now, the joy of Onyx has been completely shut down. Naka-star yung build dito, si Kyrie, very good adjustment kasi nga hindi naman niya siya makakapag-pop ng ulti basta-basta because of the existence ni Tigreal. Pero even yung kanyang mga magic pokes, yung mga dash niya tapos into the normal attack, hindi na nagmamatter for AP Bren kasi ang sasalo niya lahat si Kyle TZ. Kyrie! Kagaya nga, may kita natin. Kyrie spotted! Oh! Pero Kyrie spotted, naspatan din yung Lord! Okay. Parang dumaan lang! Okay, ang dami ko sinabi.
borderline. Conclusion, pogi. Oo nga, retring pogi ang tawag natin dyan. Dumaan lang! Dumaan Uy, Reti! lang. Wala eh. Pogi! Nag-take out eh. Sabi niya, Kyle, akin na yan. Pero yun yung mga kailangan ingatan niya ng AP Brand kasi yung mga ganito. Yan yung mga Wala eh. nagbabago. Game number 2. Game Number 2! Oh, At ito. andyan na nga, kakasabi mo pa lang, pinagsasasabak na! Pagkakabalik Si Chewe. natin, si Chewe pala nakakuha na nga talaga nila. Boss, bumaba ka yung KD niya, boss. Oh, eto na. Sinapak ni Blap. Nakita yung, oh my God, the stats for Chewe is high, sabi ni Flap TC. Oh, kailangan Ibaba ibaba. natin yan. Okay. Kailangan spaghetti treatment. Sabi nila, Kailangan spaghetti. sabi Spaghetti nila, pababa. Sky Kings pala, ha? Dapat bumaba kayo dito. Inangasan mo pa, spaghetti na tayo eh. Pero ano to parang kakaibang potahe ang pwedeng ihanda mamaya ng Onyx kasi yung movement nila parang binago na rin nila eh. Aware sila. Pwedeng si Sans yata dito magiging X-Factor, no? Pag tumama yung mga bola-bola. Oo. Saka yung mga bola-bola dito ni Sans, habang tumatagal, mas umaabdi yan. Napansin na rin natin, no, kapag nasa mga rank games tayo at may katapat tayong board, parang nung mga early mid-game, okay pa eh. Pwede mo pang tangkihin. Pag tumagal, Pag nasa late game ka na, madaplisan ka lang ng swimming pool, patay ka na eh. kettle ball yan, kettle Hindi ko alam ball. kung nababaliw na ba ako o nag-lightning truncheon si Sans. Dag-lightning truncheon sa ata si Sans. Okay. Bakit? Sige. Maganda naman yung patong damage yung Pure Rage nung, Oh. nung Lightning Truncheon, especially pag nag-skill sa late game. No? Masakit yan, and may slows din. And nagre-relate din talaga sa mga bola-bola, tulad nga sinabi ni Chantel. Pero again, wala kang pang-counter sa Radiant Armor na nag-exist dito kay Kyle, tsaka na rin kay Ogwen. Kasi kailangan may continuous na magical penetration. Yung binababa mo yung magical defense sa kalaban. So I think this is gonna become a problem for Onyx kasi ang namimitigit na ngayon damage output ni Kyrie. Sobrang mitigitit pa yung damage output ni Sans. At yung damage output ni Sans dito ay bukod na sa may patong sa Lightning Truncheon ay mukhang late game pa talaga natin. Yep. Aabangan yung percentage damage. AP Bren, lamang pa rin ang 1,000 at mukhang kontrolado ng AP Bren ang ating mapa. Ito yung 25 segundong medyo hindi makakahinga. Lahat ng mga manonood or after nun dahil meron na namang Lord. Pero parang yung pwesto kanina ni Kiboy, napwestuhan din ni Ogwen. So medyo kailangan maging maingat ngayon ng Onyx. Even Kyrie, naku po talagang binabantayan ng TZ Brothers. Nauna pa mag-level. Yung kanyang orange buff. Nauna pa mag-level 15 si Kyrie, by the way, kay Kyle. Oh, retry. Ay, nakuha ni Kyle. Pogi! Oh, Pogi! Pogi din naman kasi. Pero take note, hindi na niya nagamit yung retribution niya. Meron pa Lord. Ayun, level 15 na si Kyle TZ. Oh, hindi na gamitin ng papogi jutsu. Mamaya pa daw. Kailangan yung malaking objective ang kanyang ma-reach. 13 minutes in, this is a Luminous Lord on the hands of AP Bren. Pero si Kiboy ay pumepwesto na. Merong ninakaw ng ultimate dito si Few. It's going to be the I'm Offended na nanggagaling sa Ruby. Pero si Butsa, kailangan nating abangan. May flicker yung Terizla. Oo nga pala, baka biglang pwedeng tumalon para sa kanya. Look at Blap though. Ito, malaking problema ng Onyx, yung bypass na pwede gawin ng Pakito. Mahaharangan actually yung Gord dito, hindi mo nila napapansin. Pero Kyle DZ, half HP. Okay, nakaabang yung mga players ngayon. Si Ogwen nandito, Penalty zone? na napagandang setup para kay Kiboy. Oh, Sakto may no! flash. Ogwen is gonna be down. Tapos meron pa penalty zone. Si Butz yata magiging kapalit nila. Aalis na rin si Pew. At double kill na para kay Kyrie. Kyle TZ, same goes with Flap TZ. Aalis na lang muna. Supermarket na dun sa may bandang likod. Kyle! Ang pa dito yung Mystic Projectile. Kyle TZ lumalaban pero hindi na sapat. Binato na rin dito yung Worldy. At napakagandang zoning. Pinapakita ngayon ng Onyx. It is a disaster para sa AP Bren. Napakagandang engage na nagmumula kay Kiboy. Parang naamoy na lang niya na may tao doon at dinire-diretso na niya ang kanyang pag-engage. And that essentially secures the Luminous Lord para sa Onyx Esports. Very similar sa approach nila nung game number 1 na talaga nag-hero lock dito yung Onyx. Hindi one lane teamfight eh. Dalawa essentially. Yun ang yaring laban na yun. Kasi si Boots, ginamit yung penalty zone dito kay Kyle TZ, attempting to contest the Lord. Pero yung rest ng members ng Onyx, talagang humanap sila ng teamfight. And Kiboy, again, finding that set against AP Bren. Even in front of the Tigreal, aray ko. Oo, masakit. Oy, parang bait yata. Si Chewe din na ginamit ka kanyang Wind of Nature. So, grabe pala ang palitan dito ng dalawang koponan. Parang tina-timingan lang kung anong pwedeng gamitin against each other. And this might be a big push para sa Onyx Esports. A Luminous Lord sa bottom lane at mukhang kontrolado din ng Onyx ang wave sa taas at sa baba. AP Bren, paano sila dedepensa dito? Kailangan nilang either mapigilan talaga yung entry ni Joy or mapatay nila kagad yung Claude ng Onyx. Pero that's not gonna be possible, especially with Chewe. Alam natin sobrang patient na player niyan. And problema na rin actually yung damage type ng Onyx dito kasi
the way that they do damage is yung mga mabibilis na putok, especially with the Starlium and Crystal. Pero oy! Oy, nakita natin, is Ogwen! naman paputukin. Pero setup play, napakalayo. Kiboy! Nakapuntahan dito ni Kiboy. Pero makukuha niya rin si Super Marco. Papasok din si Flap TC para sa kanyang mga knockout strike. Tapos yung bola ni Super Marco nararamdaman na. At kakapit pa nga yung tore ng AP Bren. Doon sa may bandang ibaba. Dalawang patay Wow. para sa side ng Onyx. 2-man down para sa side ng Onyx. And as you said, walang nakuhang inhibitor turret ang kupunan ng Indonesia. Oh, flap, flap! flap. Ay! Oh! Nakaibang TC play! Grabe naman talaga! Wind of Nature! Oh, no! Para si Kyle TC! Nandun pala si Sans! Napakagandang pag-respond ni Sans mula sa Onyx. At dahil dyan, makakakuha pa ng additional kill ang Onyx. Kay Kyrie ngayon naghahanap ng angulo. Pero hindi na ata niya itutuloy pa. Purple ang call ng Onyx. Oh, grabe yung engage na yun. It started with a very good initiation by Ogwen. Hindi in-expect ng Onyx yun at all. Nabigla rin sila nung nag-flicker implosion dito si Ogwen, especially onto Keyboy. And malaking factor kasi kapag nawawala si Keyboy kasi essentially nawawala yung pang frontline mo. Even though kumagat yung penalty zone, nandun pa rin naman kasi yung flicker play mula kay Super Marco. And they were able to kite Onyx around. And hindi rin confident enough pumasok si Kyrie doon sa bottom lane fight kasi nga nandun pa rin yung control yung damage na nagagaling sa AP Bren. Pero what a punish coming out from Sans. The Ice Queen 1 allowing the Claude to be able to get out. Yung slows ay kapag natapos na kasi yung Asura's Wrath ay talaga makokontrol ka pa rin nung Gord. So yun yung, yung Mortal Coil. So yun din yung kailangang isipin ng AP Bren, no? Yung chase nila, hindi rin ganun kadali. Especially if nakokontrol sila ng Sans. Tsaka yung Wind of Nature, no? Talagang Oo. well-timed Ogwen. para sa side. Pero si Ogwen, mukhang makakatakas pa rin naman. Siya naman. So far, no, Chantel, grabe yung mga teamfights na napapanood natin dito. Oo, parang hindi na nga makahinga yung mga ilan din sa nanonood ngayon for sure. Kasi akala natin walang team fight pero biglang may magsiset up play para sa dalawang mga post fives natin. And look at the Flap TZ's position. Magpapanggam lang muna na damo. Tapos si Kyrie pwedeng dumaan anytime. Mahapdi yan, mahapdi yung Mahapdi join yan. yan. I mean, yung Pakito mahapdi rin naman, pero definitely napakahapdi ni Kylie kasi again, yung Starlium combo with the Holy Crystal and of course yung kanyang Blood Wings which allows him to put out more damage and yung extra layers ng shield and HP for the Joy. So magiging survivable yung team fight dito ng Onyx. It's just a matter of how they actually engage. Kasi kanina, nakita pa rin natin yung potential ng AP Bren. Na kapag sila yung nauna, everything goes to chaos. Pabor yun for AP Bren kasi hindi makaharap ng entry point yung heroes ng Onyx. Chewe, nangangalati na ang buhay ng Lord. Conceal play mula kay Kiboy. Karangan. Kiboy ngayon naghahanap ng angle of view. Counter conceal play. Papasok nga ba talaga? Naku po, si Kyle DC dito. Halos wala na buhay. Meron may immortality. Pinapagligiran na siya. Pero pa-setup dito. Pero yung Lord mapupunta pa rin dito sa side. Kyle DC will get the kill. Tapos si Kyrie dito, hahabulin ng mga players. Buhay pa rin naman lahat. Although si Boots pala nakakuha. Hindi na natin nakakuha ng Onyx yung Lord. Pero dediretso dito ang AP Bren sa may middle lane. It's one for Lord. And kung titignan natin, it wasn't an evolved Lord dahil 1740. Sinimulan ng Lord na yon. Yeah, pero ang crucial dito is AP Bren, they are able to still limit yung pwede makuha ang advantage dito ng Onyx after getting that Lord. Although dalawang immortality yung naging cost nun, still you are buying enough time for AP Bren to reset yung kanilang mga spells, yung mga battle spell, yung mga flickers. Kasi, again, nakita natin, kapag si Ogwen yung naunang nag-set, may potential talaga yung teamfight dito ng AP Bren. At ngayon mukhang dedepensa ang AP Bren. Mukhang hindi talaga niya i-give up yung inhibitor turret doon sa baba. Kiboy, Pero si Kiboy. Kiboy ngayon ay nag-aamuhin na naman ng mga pwedeng hilain. Pero Chewe! No! Hindi na nakatakas pa. Ano, PMI out, PMI out. Sakto yung decimate. Tapos si Kiboy naman, yung isa-zone out pa dito. And AP Bren, kaya naman pala lahat ng mga tore talagang bibitawan. Walang palalagpasin kung pwedeng depensahan, dedepensahan. What are you doing, Chewe? Very out of position yung Claude doon. Naghihintay sila ng objective from Onyx. You don't do this against AP Bren. Nakita natin yung willingness nila kanina mag-commit sa teamfight. But if you give a mistake like that, pero Platizi, May naging bago. out of position. May bawi din, parang hindi yata aabot. Pero Oy! counter transition, pero nandito na. Si Ogwen. At isama mo na rin dito si Few. Pero hindi yata tang sapat para sa kanila may pagbawi. Tapos papasok na rin Marco, si Few. Marco! Marco na dito, IMU, Super Marco. Ginamit Marco! ng Gwen. Pero pagtalpo, Oh, no! para nagpasapasahan. Malabot ball build ngayon. Ang ladok doon. Kyrie! Suboy, maging target nila. Pero si Kyrie tumatakbo-takbo. Ang sakit ng damage dito against Few. Pero hindi sapat kasi nakakatakot din yung damage dito ng AP Bren. Kiboy for Flap TZ. Sino nakalamang sa trade na yon? I mean, lamang ang Onyx in terms of hero, pero again, AP Bren still willing to commit to that team fight. And yung takbo ng pressure ng mapa ngayon, definitely lumalamang dito AP Bren, even though they lost their XP laner. But they have to be really careful. Buhay yung Joy, may damage output ng Onyx. And they will respect that. Still, yung death
na nangyari dito kay Flap TZ. Hindi naman worth it, pero it put Onyx in a position where they cannot make their own moves. And AP Bren, right now, mukhang nabura nila ang 2,000 kalamangan ng Onyx Indonesia with that pick-off kay Chewe at pati na rin kay Keyboy. Nagbayad man si Flap TZ ng kanyang buhay ay mukhang kumpleto naman ang parehas na kupunan para sa upcoming Lord. This will be the 4th Lord of the game, Evolved Lord na to. Oo, pero Delix din yung position ngayon ni Flap TZ. Parang ano siya, somehow exclamation point or memo coming from Onyx na parang Delix, boss, pagka inulit mo pa ng inulit yung ginagawa mong long lane. Kyrie! Ayan, kagaya niyan, siniyawan ni Kyrie. Nag-proc yung Athena Shield, pero alam na nandun si Kyrie sa may bottom lane. Dinaan sa movement speed ni Kyrie. Oo. Ay, ni Flap TZ. But still, kailangan i-fix to ng Onyx yung pushing wave sa bottom lane. Kyrie will have to show himself there. And mukhang harangan siya ni Flap TZ rito. Although lamang pa rin naman yung Joy, still that's enough vision para makontrol ng AP Bren yung takbo ng flow ng mga minion waves. And Ogwen, mukhang magtatago siya sa loob ng ng bush na yon habang nangangalahati na pala ang buhay ng Lord. Kyle TZ, nakita na niya at mukhang itutuloy-tuloy na nila kay Kyle dito. Make me, oh no! Si Kyle TZ dito ay mamamatay. It's gonna be a shutdown. Kaya naman isang mabilis yata makukuha. Meron pa penalty zone. At Kyrie masisecure na nga yung Lord. Si Super Marco may bilhin na mag-flicker out. Ogwen na magiging target nila. Si Buti sa mga baso. Flap TZ na dito na. Ginap na with the flicker. Ewe, kamuti ka na. Napakasakit ang damage kaya lumalabas. Oh my ang God! friend. Mapapaalis din na ngayon. Kiboy! Ang mga players ng Onyx. Pero ginamit dito yung Mystic Gush. Si Pew mamamatay na. Kiboy isang tira na lang sana. Pero grabe pinapakita ang tapang both Onyx and AP Bren. What a close team fight at naghahanap pa nga ng dugo si Kyrie. Pero mukhang hindi na niya mahanap pa. Super Marco still alive with the immortality. At mukhang kailangan niyang dumipensa dito na mag-isa. Bawal basta dito, boy. At mukhang ang... Pero nga lang Super Marco ay mamamatay doon. Kyrie, napaganda pagpasok. Talaga nagkakasagutan lang. Oh no, the Lord! The Lord! Si Ogwen lang nandito para dumepensa for AP Bren. Kyle TZ, buhay na rin naman. It is a 4v2 Ayan na. scenario. Kyle TZ versus Ogwen with a Lord marching down bot lane. Okay, halos mo lang mga buhay dito mga Yung mga players ng Onyx. Pero minion wave aside ng Onyx. Pero Lord. nandito ang dalawa. Ginamit na ng Mystic Gush. Mga lahat na yung buhay. Kyle TZ halos mamatay na doon. Mapasok na si Kyrie. Pero minion wave